Kapag ito matikman mo, hindi ka na makakalakad. Sabihin mo, suko na ako! Hindi ako susuko sa'yo! Kapag ikaw ay namatay, wala ka ng pag-asa. Bakit ba ayaw makinig sa akin? Huwag mong sabihin ipagpapalit mo dito ang iyong buhay! Ano mapapala mo kung patay ka na? Tama siya. Napakalaki ng pinagkaiba niyo. Hindi mo kayang lampasan ang kakayahan niya. Gon, nandito lang kami. Huwag kang susuko. Hindi ako susuko dahil sa aking ama. Isa rin siyang mahusay na hunter. Wala sa aming nakakaalam kung nasa na siya ngayon. Naniniwala ako magkikita pa rin kami. Pero kung susuko ako sa'yo, may pakiramdam akong hindi na mangyayari yun. Kaya sige, bahala ka. Pag hindi ka sumuko, tapos ka na. Hindi ako susuko sa'yo. Ikaw talaga. Tawad. Tapos na ang laban! Ayoko na. Suko na ako. Hindi ko kayang tapusin ka. Wala na rin ako maisip na magandang paraan para mapasuko kita. Kaya magpapatalo na lang ako dito sa labanan natin. Hindi maaari. Hindi mo maaaring gawin yan! Sandali! Bumalik ka! Kailangan pa natin pag-usapan kung paano tayo maglalaban! Sabi ko na nga ba't titigilan mo ko? Nasisiraan ka na ba? Kahit anong laban ang gawin natin, hindi ka susuko! Kaya mabuti, patigilan mo na ako! Hindi na! Akala mo matutuwa ako sa'yo! Hindi ako susuko sa laban natin! Hindi! Eh ano ngayon ang gusto mong mangyari? Yung sabi ko sa'yo! Kailangan pag-usapan natin kung ano dapat natin gawin! Linawin nga natin to. Ang ibig mo bang sabihin ay gusto mong ulitin natin ang paglalaban kahit na sumusuko na ako sa'yo? Gusto mo rin tulungan kita sa pag-iisip kung anong laban ang gagawin natin para hindi magmukhang nagpatalo ako sa'yo. Tama ba sinabi ko? Sira ka talaga! Narinig niyo naman ako. Hihintayin ko na lang ang pangalawa kong kalaban. Sumusuko na ako sa kanya. Maliwanag. Ang nanalo sa pangalawang laban, si Gon! Ito lang sasabihin ko sa mga miyembro ng komite. Hindi pa natatapos ang kakulitan ng batang yan. Kapag nagising siya, hindi niya matatanggap ang kanyang pagkapanalo. Hindi yan papayag hanggat hindi niya napapaliwanag ng mabuti sa kanya. Alam niyo naman kung gaano katigas ang ulo niyan. Sigurado. Malaking pagpapaliwanag ang gagawin nila kay Gon. Tama ka dyan. Paano kung sa kakulitan niya siya yung isang aplikante bumagsak? Ang lahat ng magaganap na laro ay mababaliwala. Sayang naman ang paghihirap na gagawin natin. Anong masasabi niyo dyan, Ginoong Chairman? Wala ka nang dapat ipag-alala. Si Gon ay pasado na sa pagsusulit. Kahit ano pa sabihin niya, hindi na mababago ang desisyon. Pwede ba namin pagkatiwalaan ang sinabi mo yan, Ginoong Chairman? Nagdududa ka ba? Kapag ako ang nagdesisyon, wala na makapagpapabago nun. Kahit sino pa magprotesta, kahit yung bata pa mismo ang umangal. Pangako yan, may tumapos man sa buhay ko, hindi na yan mababago. Ayos! Pagkatapos sigurado ka, ibig sabihin ang kaibigan natin si Gon na isa na ring hunter. Siguro naman maliwanag na ang lahat. Oo, maliwanag na sa akin. Salamat. Ginoong Hanzo, naiintindihan kita. Papayag ka ba ako na magpapaliwanag kay Ginoong Gon? Pagkagising niya, ikakausapin ko siya kaagad. Mukhang ikaw yung mapagkakatiwalaan ko dyan. Bahala ka na lang. Anong ibig mong sabihin? Wala kang tiwala sa ibang tagahusga ng pagsusulit na ito? Ganun ba? Napakayamang talaga niya kalbong niya! Sinapos sa kakanan niya! Akala mo kung sinong magaling? Parang sinisuto ng ibang taong nandito ah! Mayabang! Kalbo! Bakit? Bakit ka sumuko sa laban niyo? Anong bakit? Alam kong may nalalamang kang paraan kung paano siya mapapasuko na hindi tinatapos ang kanyang buhay. Tama ba ako? Kung pahihirapan ko ang isang tao, gusto ko may nagawa muna siya sa aking isang matinding kasalanan. Sa gano'n ay hindi ako mahihirapan kung ano man ang magawa ko. Ha? Kahit sinong tao, kapag pinahirapan mo, ay sigurado makikita mo sa kanyang mga mata ang matinding sama ng loob. Napakahirap yatang itago ang galit na nararamdaman,
Lalo na't nakatatak na ito sa lahat ng ugat sa kanyang puso. Pero kanina nung titigan ko ang mga mata ni Gon, wala man lang ako nakitang samaan ng loob. Hindi ako makapaniwala. Yun ay matapos kong pilipitin ang kanyang braso. Para bang nakalimutan na niyang lahat ng ginawa ko sa kanya. Lalo lang tuloy akong natuwa sa kanya. Nawalan na ako ng gana makipaglaban. Magandang dahilan para matalo, pero hindi ko sinasadya. Ngayon, ang ikatlong laban, number 44, si Hisoka. At number 191, si Podoro. Handa na ba? Oo. Si Hisoka na naman. Sigurado matindi ang laban ng ito. Tama ka. Kung dikita ng laban, may pag-asa si Podoro dahil siya'y martial artist. Pero meron siyang problema. Paano niya maiwasan mga barahan ni Hisoka? Kung sino ang matatalo sa dalawang yan, ay siya naman ang aking makakalaban. Sana pareho sila mapagod. At hindi na makalaban yung matatalo sa kanilang dalawa. Iyon na lang ang pinakamagandang mangyayari para manalo ko. Leorio, wala ka na bang maisip na mas maganda pa dyan? Yun lang ang pinakamaganda na isip ko eh.